lechon. Wow. Pagkain. Nanalo yung ano niya, nanalo yung amo. Kaya binili yung lechon, ganun. Kain kami. Daming pasalubong, Tino. Kain kami. May kung kaibigan ko, wala na sila. Sana sila. Nakakalungkot. Wala. Nandun sila sa ibang bansa. Hindi, namatay na. Ha? Best friends ko yung mga yun. Maiksi lang ang buhay, no? Tatlo lang kaming matalik na magkakaibigan. Doon kami nagtatambay sa bahay ni Neneng, yung nasa kanto. Basta ang gawin namin, sa umaga, linis kami ng bahay namin para payagan kaming lumayas. Linis-linis kami. Pinipicture mo. Yung doon. Tapos, papakita mo sa inyo. Ganito yung mga bahay dito. Ganitong bahay sa Canada. Nakala nila, yan na yung pinakamaganda. No? Hindi naman, ang bahay dito, Tino, parang isa lang ang tsura. Halos buong Canada, Edmonton, ganyan ang itsura ng bahay. Bakit kaya? Ganyan ba yung materialis dito, te? Oo, ganyan na kasi yung nakaugalian. Walang hindi kahoy, Tino, parang plastic. Oo, kasi sa lamig nga pag winter. Hindi kakayanin ng kahoy pag winter. Oo nga, no. Magkakabitak-bitak. Nung nagtatrabaho ako, nagbabasta akong ganyan, no? Antay ka ng baso, ayan, nagparating na. Parating na. Oo, Ang bus natin, te, hindi pa oras. dumating. Kasi, bakit? dito man upuan man to ng mga pasahero na naghintay ng bus. Ano? Pag darating siya, hindi sabihin mo ganun, sabihin hindi ka sasakay. Ganyan ako yun. Sesenyas ako ng hindi. Upo-upo lang kami dito. Hintuan. Ay, nagbabasa ko noon, nagtatrabaho ko. Gusto ko mag-bus, te. Gala-gala lang ba niya? Sakay-sakay. para makuan, para Sa Edmonton Mall, nakakagala ako. Alam ko yan. Mula rito, sakay ka hanggang yung downtown, te. Anong bus nga sasakyan? Sa downtown? Oo. Di downtown. Downtown. Pero sakay ka muna ng ng tren. Hindi. Yung ba yung istasyon dyan na malapit. Okay. Tapos sakay ka uli. Minsan parang double ride ata, Tino? Mas mabilis ang tren. Pag sumakay ka ng tren, dire-diretso na yun. Pagbaba mo, yun na. Walang traffic. Walang traffic, mabilis. Noon, nagtitren ako. Yung anak ko nga nagtatrabaho, nagtitren siya para mas mabilis. Iiwanan niya yung sasakyan niya doon sa parking lot. Tapos sasakay siya ng tren, diretso sa trabaho niya. Tapos pagkadating ng hapon, babalik siya, nakatren ulit, tapos kunin yung sasakyan. Kasi kung idadrive niya, pamula rito hanggang sa trabaho niya, ay nako, malaking gas. Gastos, matagal, matraffic. Pero yung tren, dire-diretso lang. Nagtatrabaho pa yung bunso ko. Yung panganay ko nasa Philippines, yung pangalawa nasa Amerika. Di bungga. Oo. Pinipicture mo? Hindi, video ito. Bakit? Para may souvenir pag uwi sa amin. Mga kahoy dito sa Canada. Pareho lang mga bahay dito ka. Pareho lang ang mga kahoy, pareho lang pari-pareho ang itsura ng bahay. Walang mayaman, walang mahirap. Kasi pag pinatayo yan ng realtor, ng may-ari, pare-pareho, tapos bibili na lang yung may gusto.
Kung gusto ng kita ng malalaking bahay Mm-mm. sa mga subdivision. Saan bang subdivision dito, te? Sa downtown? Dito. Oo, malayo pa sa downtown. Matakot kaya doon, te, pumunta ng mga yung Hindi ka marunong mag-bus, no? oo, yung ano ba, yung parang subdivision, no? Kasi wala namang yung parang Kung wala ka sariling sasakyan at walang bus doon, yung sasakyan mo, kaya nga. kailangan may sarili kang sasakyan. Nung bata-bata ako, ginagalugad ko yan. Ngayon, tamad na ako. Narating ko naman na lahat. Tsaka ngayon, matanda ka na, tamad ka na. Napapagod na ka na agad. Noon, hindi eh. Hindi na masakit. Sakit. Naka-relax na. Yung kamay mo, ilalabas. Mahuhuli ka. Magkanda mga condominium dito. Dami, no? No? Sino kaya may-ari nan? Ewan. Nagrenta nga yung mga tao dyan, oh. Puro nagrenta. Walang sariling bahay. Sa amin, baba lang, walang taas. Ayoko nang maghagdan. Hindi ko na kayang maghagdan-hagdan, pakit ang hagdan. Siguro, te, pag may hagdan, hindi masakit tuhod mo. Dahil mapapractice. Oo.